Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, nilaglag ang INC at Inday Sara, pinagmukhang tanga matapos ang rally ng INC na kapayapaan. Abay heto, Maka Duterte, nilaglag ang tunay na motibo ng INC at mismong si Marcoleta ang nanguna sa pangbabatikos sa gobyerno. Akala ba natin, rally for peace? Pero alam nyo, nagsimula yan na magkarally dahil nagsalita sila na tinututulan din na talaga nila ang impeachment ni BP Sara. Now, hindi naman natin madidinayan kasi yan ay naging deklarasyon na rin ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang TV station, no? Na talagang tinututulan nila yung pagpapaalis sa Vice President natin na pinakamataas na mandatong nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayaw nila ng impeachment dahil ayaw nila ng gulo, no? At show of force, pinapakita nila na pag nagsama-sama, yung mga politiko ay dapat mag-isip-isip sila kung ano mga pinagagawa nila, no? Dahil yung impeachment na yan, hindi gusto yan ng taong bayan kahit ano pang survey ang ilabas nila to the contrary, no? Kaya naman, buwelta ng isang political analyst sa tunay na motibo ng INC, abay hindi ito para sa kapayapaan, kundi para isalba ang mga kabulastugan ng mga Duterte. Parang ito ay kabaliktaran ng kapayapaan. Dahil kung ito ay pagdepensa sa Vice Presidente laban sa impeachment, ay ito yung opposite ng kapayapaan. No? Una, huwag natin kalimutan na hindi lang naman yung tatay niya ang may kaso sa ICC. Doon sa testimonya ni Las Cañas, malinaw kasama yung Vice President. 100% sure ako, kasama siya doon sa crimes against humanity. Tapos, kung ikaw ay tutol sa impeachment, ikaw ay sang-ayon doon sa libo-libong pinatay ng mga Duterte, doon sa kanilang tokhang. Hindi pa kasama dyan nung sila ay mayor sa Davao. Kahit anong gawin mo, not by the stretch of the imagination, na yan ay para sa kapayapaan. Kahit yung mga pinatay na libo-libo, hindi na mamayapa dahil wala silang hustisya. Talagang walang usapin ng kapayapaan dyan. Kung itong rally na ito ay laban talaga sa impeachment, definitely, hindi ito para sa kapayapaan. Kung itong rally na ito ay pagsuporta sa mga Duterte, lalo na yung Vice President, na publicly pro-China, na aggressively sinasakop ang ating teritoryo, definitely, hindi yan para sa kapayapaan. Panghuli, itong kanilang koneksyon sa droga, ang dami nilang pinatay, yung pala, sila naman pala yung sentro nitong drogang sindikatong ito, ayon sa Quadcom at iba pang mga testimonya, katulad ni Las Cañas, Matubato, etc. At yung kanilang mga kamag-anak at alipores ay involved dito sa drogang ito. Hindi ito para sa kapayapaan. Kahit saan mo tignan, ito ay para sa karahasan. Malinaw na malinaw yan. Dagdag pa ng isang batikang broadcaster, malinaw na pro-Duterte ang INC at hindi malinaw ang panawagang kapayapaan. Banda doon ang peace. Kasi sabi nila, kaya nila ito ginagawa, ay para tama na yung mga away-away, tama na yung mga hidwaan. So, pero hindi ko makuha nasaan banda doon ang tinatawag na kapayapaan. Kung ganyan na lumilinya sila, ang mga alyado, pinapakita nila ang kanilang pag-alyado sa mga political groups. Correct. Pero lahat naman tayo gusto ng kapayapaan, di ba? Oo, pero naman. Kailangan din nating depensahan yung mga fundamental na mga prinsipyo natin. Halimbawa, dito sa West Philippine Sea, lantaran ng mga pro-China yung mga Duterte. No? Halimbawa, sa usapin ng extrajudicial killings, malinaw naman na ang daming pinapatay noong nakaraang gobyerno sa Tokhang. Kaya yung resulta ng Quadcom na sa sentro nito, si ex-President Duterte. So, ang hirap naman magkaroon ng kapayapaan kung hindi yan magkakaroon ng accountability. Yung usapin ng corruption, no? Di ba? Sa Parmali, dito sa DepEd laptop, na tip of the iceberg lang. So, mahirap mag-usap ng kapayapaan, kahit gusto natin ng kapayapaan, kung itong mga usapin na ito ay nakabitin. Tama. Kung mga usapin na ito, hindi nare-resolva. Samantala, dating sikat na artista at former mayor ang sinampal ng katotohanan, itong si Inday Sara. Madam Vice President, una po, naniniwala ako na meron kayong pinakikipaglaban, pero sana po, bawasan po natin yung pagiging mainitin ng ulo dahil baka yun po naman ang nakakadagdag sa problema. Sa tingin ko nakaka-apekto sa ating bansa yan. At nakakayari naman sa international community na first time nangyari na nagkakaroon ng ganung katinding away.
Pasensya na po kayo mga national government. Ako po, nakikita ko napakalawak ng kaso ng korupsyon mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pasensya na po kayo. Yun ay opinion ko po at yun ang obserbasyon ko. Ako, natutuwa lang ako Presidente na siya ay kalmante lang. Hindi niya sinasalubong ang init ng ulo ng ating Vice President at pinadadaan niya sa ibang mga opisyalis niya ang pagsagot kay Vice President Sara. Dapat marami pang programa ang gawin ng ating mga nakaupo sa itaas o yung mga susunod pa. At dahil nga sa pahayag ni Inday Sara na posible siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, abay matapang na Marcos supporter, pinaiyak na naman ng mga alipores ni Duterte. Nagtataka talaga ako sa inyo. Anong gusto nyo kay Sara? Unang-una, magnanakaw. Pangalawa, boba. Tatlo, hindi marunong magsalita. Pang-apat, walang plataforma. Pang-lima, wala siyang political capital. Yung tatay niya lang. So nadala lang po talaga nung tatay na Duterte si Sara. Pero mga kababayan, wala pa napapatunayan si Sara bilang siya mismo. Ang importante, wala nang Duterte maging presidente. Yun ang malinaw dito. Kung hindi pa matutuloy ang impeachment trial ni Sara, tatakbo pong presidente yan. Kaya para sa akin napaka-importante, hindi pa po tapos ang laban. Mas maganda, ang impeachment trial po, magsimula yung proseso pagkatapos sa eleksyon. Alam nyo mga kababayan, may punto po yung sinabi ni Takero dito na kung bakit mas maganda na i-impeach itong si VP Sara after na lang ng eleksyon. Ito po yung nakikita natin mga kababayan. Kung sa ngayon gagawin yung impeachment, automatic ho, no? Talagang mapupush through yan sa Kamara. Madali lang po yan. Pero pagdating po sa Senado, malabo po yan. Sa tingin pa rin natin, marami pa rin dyan sa mga senador ang maka-Duterte. May mga senador na po dyan ang ipinapahayag nila sa taong bayan ang suporta nila kay Sara Duterte. Ay isa na dyan si Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos na talagang tahasang sinasabi nila na against sila sa impeachment kay VP Sara. Kailangan kasi dyan siyam na senador ang boboto para hindi mapatalsik itong si Inday. So kung siyam po yan, may apat na tayong sigurado na umaayaw sa impeachment. Yung 5, medyo alanganin pa po yan. Meron pa po dyan mga maka-Duterte sa lima na yan na sinasabi natin. Andyan pa si Tolentino, kahit pa nasa Marcos slate yan, pero alam nyo, ang balimbing, talagang balimbing yan. Hindi natin alam, no? Traidor nga Andyan pa yung mga Villar. Cayetano, talagang alanganin. Kaya ang galaw po ngayon, posible na after na lang ng eleksyon. Kasi, sigurado naman tayo na talsik na itong si Bato sa pagkasenador. Pati ho nga siguro si Amy Marcos. At pinipilit po natin na sana talagang mapatalsik din sa pwesto itong si Bongo, no? Na hindi makapasok sa pagkasenador. Dahil po sa akin pinapakita ng survey natin na halos karamihan ng mga senador sa grupo ni Pangulong Marcos pasok po. Ibig sabihin, mas marami na yung numbers natin sa Senado pagdating sa impeachment ang siguradong papatalsikin itong si Inday kaysa ngayon. Okay? At wala po tayong magiging problema sa mga kung may papasok man na mga liberal o yung mga dilawan or pinklawan na kung makapasok man sila sa pagkasenador ay okay din po yan. Kasi against din po sila sa mga Duterte. Payag din po sila na mapatalsik at ma-impeach itong si Inday Sara. Kaya nga sa mga nagsasabi na parang naduduwag itong si President Marcos, sa tingin po natin, nagbigay na po ng warning, no? Itong si Pangulong Marcos. Ito nga yung pagpapatalsik dito sa mag-amang Duterte sa NSC. Sama nyo na dyan yung mga dating presidente, si Gloria at si Erap, di ba? Pinatalsik sa NSC. Doon pa lang po pagpapahiwatig na nang talagang mayroon talagang mangyayari. Kailangan lang talaga ng diskartehan nito, no, mga kababayan, kasi mahirap po talaga kung pinapairal lang natin galit. Baka po magkamali po tayong lahat. Kaya po kalmado lang ang ating Pangulo, no? Yung mga galawan, mabagal pero sigurado. Yun po, no? Slowly but surely. Hindi ho katulad ng ibang mga pangulo na. Kaya po naniniwala din po ako na mapapatalsik po itong si Inday Sara. Lalo na ho ngayon nagdeklara siya na possible na tumakbo. Sa susunod pag-uusapan natin yan kung bakit ngayon nila i-declare, ngayon nila itinaon. Lalo na itong sinasabi nilang peace rally, no? Itong katatapos lang na peking rally. Nakakainis itong si Marcoleta. Nanggigigil ako Totoo lang nung napanood ko, 'di ba? Sinasabi na rally for peace. Ang sarap pong pakinggan Pero nung siya na nagsalita, binatikos ng binatikos yung Kongreso. Ano ba naman yan, Marcoleta? Isa ka rin naman miyembro ng Kongreso. Pati yung Quadcom. Ano ba ang Kongreso? Sangay din yan ng gobyerno.
Tapos binibira mo ng binibira. Talagang double standard ka talaga eh. Eh dapat ito isa sa hindi po dapat manalo. Itong si Marcolelat. Marcolelat! Di ho ba? Napakasinungaling. Diyan na lang sa mismong programa mo sinabi na walang magsasalita against sa government. Against sa pagpapatalsik. Oo nga naman. Wala nga kayong binanggit. Puro batikos ka ng batikos sa gobyerno ni Marcos. O anong tawag doon? Balahura. Sabi nila para sa kapayapaan. Hindi sila magbabanggit ng anong paninira o pagbabatikos sa gobyerno. Pero anong ginawa? Mismong si Marcoleta ang nanguna para batikusin ang Kamara. Kongreso kung saan nabibilang siya. Member siya ng Kongres. Binibira niya yung Quadcom na para bang may sama siya ng loob. Bakit? Ipinagtatanggol mo yung mga Duterte. Di ba? Ikaw yung mouthpiece nila. Naglo-lawyer ka doon sa Quadcom. Hindi ba? Tsaka tanong namin, Marcoleta, pag ba inimpeach si Sara, magkakagulo? So, paano yan? Kung magnakaw ng magnakaw yung mga yan, okay lang sa'yo. Dahil kung sisitahin natin at i-impeach natin, magkakagulo. Di ba? Anong pinaglalaban nyo, Marcoleta? Walang kasensense eh. E di okay lang, parang pinayagan mo na rin na magnakaw yung mga hinayupak na yan. Kasi kung i-impeach natin siya, babatikusin natin siya, bibirahin natin siya, magkakagulo. Kaya ayaw ng INC ng kaguluhan. Kaya ibig sabihin, sinusuportahan mo yung katarantaduhan at kagarapalan ng mga hinayupak na magnanakaw na yan. Parang ganun yun eh. Anong panawagan mo na kapayapaan para hindi impeach si Sara? Hindi ba mas maganda kung may due process? Pag meron siyang nilabag, abay parusahan. Kaya nga po sa mga kapatid nating mga iglesia dyan, no, siyempre kapwa nating Pilipino, mga kababayan natin, hindi naman lahat po dyan na pumunta na nasa INC, ay talagang puro ano yan, puros Duterte yan. May mga iba po talaga dyan, at karamihan, BBM supporter po. Pero yun nga lang po, siyempre, sinunod lang nila yung kagustuhan ng kanilang pamunuan. Pero mga kababayan, naniniwala kami na ito po ay rally, no, national rally. Ito ay national rally for peace. Kaya nga po, sinuportahan ng ating palasyo yung inyo pong panawagan na kapayapaan. Pero noong nagsalita na itong si Marcoleta, abay nagbago na pong lahat. Pinapakita lang po nito na itong rally nito ay naging peke. Wala kami sa inyo pong layunin, pero sinira lang na si Marcoleta.